Mayor Congressman ng Maynila si Joel Chua, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total Yan. congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinag-iba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila akong makita. Hindi po ako nakagiliw-giliw sa kanila. So yes, ano pong ating aasahan, Mayor? Opo. Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint. Then, sila po ay sinisiyasat po ngayon. Hindi talaga kaya ng normal na tao. Kaya nga yung talento na itong taong to, si Yorme Isko Moreno, exceptional eh. Pare, buti nakaraos tayo, no? Salamat sa Diyos. Ganun ang wordings ng isang Yorme Isko Moreno. Mamumutawi talaga sa bibig niya yung God first na sinasabi niya. Hindi mo Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, hit it, music! Di kami natatakot Sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Oy, shoutout natin lahat ng mga viewers natin ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang kinakampihan. Sumasalamin. Sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong Tuloy-tuloy lang tayo mga kayon ha. Ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, Mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. walang papatinag ha. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, Totoo ang laban. walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yun naman ang sinasabi ko. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, pakicomment naman dyan sa baba kung saan yung exact location nyo na napapakinggan nyo, napapanood nyo itong issue ng bayan ating pag-usapan by Joe Malone TV. Pakicomment dyan ha. Nasa gano'n, malaman natin kung saan lupalop na inaabot yung video natin. Hindi man ako makarating dyan physically. Well, at least yung ating video, dyan nakakapunta. Diba? Pasalamat na tayo doon. Pati na rin itong mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre sila Ma'am Lorna Tubera, Cesar Puno, Melody, Babaran, si J.U. Production, Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manix Sangko. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Meron po tayong joint membership dyan para doon sa mga gustong pumasok. Kahit masikip. Pasok lang. Tapos syempre yung mga laging nanonood sa atin, laging nakikibalita, yung gustong malaman kung ano yung mga current issues na nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat. Ha? Okay, game. Game na tayo. Ay nako, Diyos ko. Marami tayong dapat pag-usapan. Kailangan makahabol tayo dahil sandamakmak na ang issue ng bayan dito sa Pilipinas eh. Talagang grabe. Ito, panoorin natin. Meron po kayong pinagiba na barangay hall dyan sa may Santa Cruz, Manila. Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba dahil walang permit at parang nakaharang, tama po ba, sa sidewalk ng isang eskwelahan? Pero sinabi ni Congressman Joel Chua dyan, merong proseso merong dumaan daw. Meron siya interview dumaan daw sa proseso. Mayor, gano'n nakatagal, nakatayo yung pinagiba po ninyo na barangay hall at kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Iyon po, dala nang nagrereklamo sa akin yung nung kasagsagan ng kampanya. Hindi ko naman alam, dati kasi nung mayor ako, wala naman yun. 3 taon ako nawala. Nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. Pwede nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko, masyasya ka naman talaga. Ibigay mo gate ng eskwelahan. Tinayuan ng 4 na palapag. Alam mo anong lapad? Anong lapad? Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa, nasa bangketa. Ayun. Tapos din, alkalde na ako.
salamat sa Diyos. O di sinabi ko doon sa engineer, sabi ko, "Ay, tingnan nyo nga, may building permit ba yan?" And so on and so forth. Kasi, roads, alleys, and boulevards, by space, no, Manong Ted, Opo. is beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga Yun. May building permit ba? at wala. Wala. O, yun Wala. talaga. Yun nga po. Oh, 'di ba? Ano yung sinasabi ni Kong na meron daw dumaan daw sa proseso. Kung walang building permit gaya na sinasabi ni Yorme Isko Moreno, di ba lamang hindi dumaan sa proseso? Ganun lang kasimple, di ba? Po, yun nga po yun. Oo. Hindi ba meron din siya pakakasala yung kapitan mismo na pumayag, pumayag. at saka yung city engineer? Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun, nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. Yon. In short, colorum. 'Di ba? Parang gano'n, bumabiyahe ng walang linya. Ito naman, naitayo ng barangay ng walang permit, ng walang proseso. Meaning, kaputi. In short, kaputi talaga na biglang tumayo. All of a sudden. Ha? Sandali lang, hindi naman po yan pwedeng maitayo sa Kabuti. loob lamang ng overnight, di ba? Exactly. Oo. O kaya ngayon, sabi ko, Walang durugin niyo yan, nagreklamo eh. hanapin ninyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong. So, Particular na barangay na yan. Opo, Mayor, alam niyo ho, klaro po yan na malfeasance, misfeasance, Misfeasance, and nonfeasance. Opo. Yes. So, may criminal liability po ang mga taong Yes. gobyerno na may kagagawan yan. Yes. Meron, oo. So, yes, ano pong ating aasahan, Mayor? Opo. Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint, Mhm. then sila po ay sinisiyasat po ngayon. Lilinisin mo na yung bangketa tapos i-address yung complaint, meaning pinapaimbestigahan na. O kasi may mga nagko-comment kasi sa atin dyan na puro giba, hindi naman pinapaimbestigahan. So ang gusto palang mangyari ni Yorme, gibain muna, ilabas muna yung bangketa, then i-address yung complaint, then pananagutin kung sino sila na dapat managot. Dahil kung tutuusin, sinabi ni Yorme Isko Moreno, wala daw permit, walang business permit, meaning tumayo na mag-isa. Mapapanagot. Kasi sila rin, mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginastam? Saan galing ang pondo para maipatayo yan? Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadila kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sino congressman yun? Congressman Joel Chua po. Chua. Ay, hindi namin natanong kanina. No? Oo, Di ba, baka sa Monday matanong namin siya. So, Mayor, May pangalan. Nakita ko yan, may pangalan. Tapos biglang nawala nga yung pangalan eh. Tapos biglang nawala na, nung nalaman siguro nila, nagigibayin, pinagkukuha nila yung mga split aircon. Okay lang naman yon. Kasi syempre, ang kukunin mo talaga dyan, kung malalaman mo ng gigibayin, isa-sheriff o gigibayin o isa-sheriff yung bahay mo o yung barangay mo, syempre, ang kukunin mo, yung mga mapapakinabangan mo pa, which is kinuha nila yung split aircon, yung pangalan ng Congressman Joel Chua, baka kinuha din nila kasi wala na, di ba? Si Congressman ba, saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan galing? Magkano ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan kung pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginastos silang pera. Pero apat na palapag, yung nipis ng bangketa, siyang nipis ng building. Ng lapad, Okay, sige po. So, nagiba na po ito, totally, Mayor. Ay, nasa poste na po kami. Eh di gumagasta ka pa rin dyan sa pag-iba na lang yan. Siyempre, nabiri mo yung araw-araw doon, minamaso yun, yung mga building na yan. Okay. Mayor, Nakakapanghinayang pero bawal eh. Ano Yes. gagawin natin? Mayor, Congressman ng Maynila si Joel Chua, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Yan. Total Congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinag-iba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila ako makita. Hindi po ako nakagiliw-giliw sa kanila. Opo. Pero kayo ba'y sumulat sa kanila formally ang Office of Mayor to advise the good congressman? I don't want to accuse them. We want to find out who funded it, who implemented it, Opo. and who is the real recipient. Tama nga Obviously, naman. Opo. Yung barangay Kasi chairman... ayoko lumabas na para bang sinasabi nila. Inuunahan. Katulad yung sinabi nung isang congressman sa DOS, namumulitika. Nung sinasabi ko, noong kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng baha, sabi ko, hindi po tumatakbo yung pumping station. Sumagot kagad yung congressman. Sabi niya, namumulitika ako. Buti na lamang, nag-show na si Presidente. Si Presidente mo mismo nagsabi na, palpak yung inyong pumping station o flood control project. Di ba? Eto yan eh. Ganito yan. Wag na natin may tinignan lang ako. Wait. Ganito yan. Nung nakaraang bagyo lang, na-discover ni Yorme Isko Moreno na yung ibang pumping station, bago man,
pero hindi gumagana yung iba. May mga gumagana, pero yung mga iba hindi gumagana. Kaya daw, mabilis tumaas ang tubig. No, kasi bumagyo na nakaraan eh. And then, nagsona si Baby M, di ba? Si Baby M, sinabi nga niya na kailangan merong managot doon sa flood control project, lintik na yan. Masyado nyo naman kinurakot. Grabe naman kayo. Ang nagsasakripisyo, taong bayan, yung mga mahihirap, yung mga nakatira doon sa mga lugar na binabaha. Pati doon sa mga lugar na dating hindi binabaha na ngayon binabaha na because doon sa palpak na flood control. Di ba? Na talagang malinaw naman na kinurakot. Pero syempre, sasabihin nila, ano naman ebidensya mo, Joe Malone? Di ba? Paano mo nasabi na kinurakot yung pera? Okay, gaya na sinasabi ko lagi dito, mga kayon. Alam niyo yan, di ba? Gaya na sinasabi ko, sige, kwento nyo yan eh, kayo bida dyan. Pero hindi kami bata para maloko nyo sa mga ganyang pamamaraan ninyo. Sa ganyang mga mabulaklak na sinasabi nyo na wala naman kayong ebidensya. Same logic lang na gaya ng binabato nila, ng binabato natin sa Comelec, di ba? Na paano mo nasabing dinaya, wala kang na ebidensya. Okay, sige, kwento nyo lahat yan eh. Kayo bida dyan eh. Pero syempre, hindi naman kami bata para paniwalaan yung mga ganyang klaseng mabababaw na na alibay. Alam naman namin na talagang meron naman kayong kinurakot, hindi na kailangan ng ebidensya dyan. Kasi kung wala kayong kinurakot, lahat ng mga opisyales na korap, edi sana maayos ang bansa natin. Mararamdaman namin yung pagbabago. Kaso wala eh. Imbis na umangat, para pa tayong naghihilahan, hinihila nyo pa kami lalo pababa. Kaya mas wala kaming nakikita, mas lalong pumapangit yung buhay ng mga Pilipino. Habang buhay nila nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho, hanggang sa makamatayan na lang nila, hindi pa rin sila nakaka-asenso. Hindi pa rin sila nakakaramdam ng asenso. Buti nga, may Mayor Isko Moreno pa sa Maynila. Pinaranas yung 24 oras na gobyerno. Hindi man nila maperpekto, aminado naman si Yorme Isko Moreno, hindi naman perpekto ang gobyerno ng Maynila. Pero at least, ipinaparamdam na mayroong gobyerno unlike dati na talagang wala na. Ultimo yung mga ibang opisyalis, hindi na sinusunod yung mayor nila, yung congressman nila, kanya-kanyang kurakutan na sinasave lang nila yung sarili nila. Kinukurakot lang nila yung pera nila. Hindi ko maintindihan bakit ganun sila kaganid sa pera. Wala ba kayong mga pera? Di ba? Wala ba kayong mga pera para talagang yung project sa DPWH, sa flood control, yung mga ponto sa ganito, kukunin nyo pa. Mamaya i-explain ni Mayor Benji Magalong, bilib ako sa tapang nito. Meron tayong video dito. Minsan sinisingitan ko ng sinisingitan ko ng input kasi baka i-copyright tayo, lalo-lalo na yung Ted Filon. Ilang beses na tayong binablock yung video na yan. Kaya kung mapapansin nyo, ini-interrupt ko, sinisingitan ko talaga. Kasi talagang nagbablock sila. I-down nila yung video hanggang sa hindi nyo na mapanood. So sayang naman yung reaction natin dyan di ba? Pero yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno, yung pinag-iba, ayaw daw siyang harapin ni Congressman Joel Chua. Yung sinasabi niya sa District 2 na sinasabi na mumulitika, si Valeriano yun. Siya kasi nanalo din kasi yun ngayon, ng 2025 election na nakaraan, kaya sila yung mga congressmen na nakaupo sa Maynila ngayon. So sila ngayon ang pinaiimbestigahan na, di ba? Gaya na sinabi ko na nakaraang video, lulusot sana kayo, di ba? Lusot na di ba? Lusot na, nakalusot na nung nakaraang mayor nyo di ba? Nakalusot kayo, si Yorme Isko Moreno yung nanalo, akala nyo makakalusot kayo, ngayon, iniimbestigahan na kayo. Huwag nyo na natin madaliin mga kayon dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, yung mga imbestiga na napakatagal na yan. Makakapag-move on ka na, makakalimutan mo na, hindi pa naiimbestigahan yan. Hindi pa nasisimulan, hindi pa natatapos. Maaring masimulan pero hindi pa matatapos. Ganun talaga, di ba? Kaya nga ako, sinasabi ko, sana medyo bilisan. Di ba? Wala, iba. Halimbawa, yung iba, napatay yung ganito, so inimbestigahan. Pucha, nakamove on na yung pamilya, yung kaso, hindi pa rin nagulong. Di ba? Kaya sana dito sa atin, bilisan, di ba? Ito yung sinasabi natin. Yung mga pumping station ng MMDA, tumatakbo naman. Gumagana naman. But most of the newly built, newly rehabilitated pumping station na pinagawa ng mga kung sino-sino man, kung brand new, but not operational. Brand new,
but not usable. Oh, di ba? Yung sa MMDA daw, gumagana naman. Pero yung mga bago, yung mga bagong pumping station, yung mga nirehabilitate na pumping station na pinagawa, hindi lang mabanggit ni Yorme, pero congressman talaga ang ano niyan eh. Mga congressman talaga nga gusto niyang patamahaan dyan eh. Hindi daw gumagana. Paano hindi mag-iinit ang ulo ni Yorme Isko Moreno? Lumabas yan during nung bagyo nung baha eh. Lumabas doon niya nalaman na yung ibang mga pumping station na mga bago, na mga newly rehabilitated pumping station, hindi gumagana. Parang hindi mag-iinit ang ulo mo itong taong lumabas sa kalsada, lumusong sa baha. Nakita ko nga nakabota Anong oras? May ano kami nga nun pinapapunta kami nun, hindi ako nakapunta kasi 9:00 ng gabi yon. Pupunta si Mayor. Binaksak na sa amin yung schedule. Pupunta si Mayor sa Taft Avenue kasi ibubuksan yung, nabalitaan nyo siguro yan, bubuksan yung mga kanal. Doon niya natuklasan na yung mga ibang newly rehabilitated na pumping station ay hindi gumagana. Pero sa MMDA, gumagana daw. Hindi na ako nakapunta kasi talagang aminado ako na hindi ko kayang sabayan yung sipag ni Yorme Isko Moreno. Hindi mo masasabayan. Nilalapag sa amin yung schedule, kaming mga vlogger. Nilalapag sa amin yung schedule ni Yorme, kung saan siya pupunta, kung saan siya ganito. Kaso, hindi talaga kaya ng normal na tao. Kaya nga yung talento na itong taong to, si Yorme Isko Moreno, exceptional Buti na lang merong mga department heads, yung mga iilan na mga tao, pababa, from sa mayor, pababa. May mga iilan din na talagang nakakasabay kahit papano. Kasi mahihiya ka Hindi ka lang mahihiya, mai-inspire ka din. Mahihiya ka kasi yung mayor lumalabas. Di ba? Pumupunta sa kalye, umulat, umaraw. Alam mo, nakaka-chat ko nga si Bossway Sabi ko, Bossway, na-miss na kita. Kasi madalas kami mag-usap dati nung hindi pa siya nakaupo, nung election pa lang, nung campaign. Kasi siguro hindi pa busy. Ngayon, bihira na siyang makausap. Alam mo, sabi niya sa akin, pare, buti nakaraos tayo, no? Salamat sa Diyos. Ganun ang wordings ng isang Yorme Isko Moreno. Mamumutawi talaga sa bibig niya yung God first na sinasabi niya. Hindi mo masasabing pakitang gilas lang o ningas kugon lang Kasi every time na magkakausap kami, ang pinipraise niya kasi si God Hindi yung ginawa, hindi ako to. Hindi ganun ako to, ginawa ko to. Lumabas ako, pakahirap ako, hindi. Lagi niya sinasabi, ang sagot niya sa akin, grabe yung nakaraang linggo, no? Buti na lang nakaraos tayo, salamat sa Diyos. Ganun ang salitaan ng isang Yorme. Mahihiya ka. Alam mo, dati, akala ko masipag na ako. Akala ko workaholic na ako. Nung nalaman ko kung paano magtrabaho ang isang Yorme Isko Moreno, sabi ko sa sarili ko, tamad ko pa pala. May panahon pa pala ako na parang magpetics. Pero si Yorme Isko Moreno, parang di ko nakikitaan na meron pang petics. Pero meron naman siguro, syempre, imposible na mawala. Kagaguhan na. Meron naman siguro, pero talagang walang inaaksayang oras. Tama nga yung sinasabi niya na bilis kilos sa Maynila. Bilis kilos. Totoo. Bilis kilos. Hindi mo makasasabayan. Hindi mo kayang sabayan yung sipag ng isang Yorme Isko Moreno. Ang hirap. Hindi mo kayang sabayan kasi sandamakmak yung schedule na bumabaksak. Sabay-sabay. Simul Kasi kung sunod-sunod lang, pwede ka pang humabol kasi pag tapos na kayo dito, habol ka doon. Pero sa dami nangyayari, clearing operation, cleaning sa tuwing Saturday, linisan ng mga barangay, tapos may bubuksan siyang mga tulay, may titignan siya, may ini-inspect siya, pupunta siya sa ganito. I doubt kung masasabayan mo Hindi. Kaya minsan biniro ko to Sabi ko, boss, ano bang vitamins mo? Pwede ba sabihin mo naman sa amin para makasabay naman kami sa'yo? Ganun. Patuloy natin Brand new, but not functioning. So yun ang walang power up. So yun ang Walang power up let's call a spade. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Dapat May managot kay Presidente. Whether congressman o sino man sila, dapat papanagot kay Presidente. Ang tanong, kaya ni BBM yan. Di ba? Kasi nagsalita na yung Pangulo, di ba? Hindi pa nga ako mayor nun Ang liwa-liwanag nung sinabi ng Pangulo ng bansa. Ang sabi, let's focus on our flood control. Nagpagawa ang Presidente. Nagkurakot. Pero yung mga politiko na nagpagawa nito,
Mukhang, di ko alam. I don't want to be ahead of myself. But let's call a spade, as I have said, hindi gumagana. Yon. At ulitin Hindi ko rin, gumagana. para clear tayo, no? Walang confusion. Yung sa MMDA na mga pumping station na tangan-tangan nila, Gumagana. most of them are running and delivering its purpose. So yan ang problema ng baha ng Maynila at I think hindi lang Maynila, ng Metro Manila. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Aminado no? Aminado Palpak yung mga taong nilagay mo. Oh. At Yun iba, yun. Palakpakan po. guni-guni lang. Palakpakan pa. Para bang natutuwa na, yes! Palpak yung mga kinuha niya. Ito yung anatomy of corruption according kay Mayor Benji Magalong. Bilib ako sa bilib ako sa yagballs nito. Bilib ako. Kasi talagang iilan lang yung ganito di ba? Bilib mo, 40% kickback ng politician, 50% contractor, mali pa ng spelling, 10% implementing agency, 30% actual project, 5% na yung others. Total of 100 dyan, malamang. Tama ba? 10 o 30, 50 o 100%. Siyempre, hindi yan lalagpas. Bilib mo, 40% kickback. May ano nga to May nakita ako isang post. Galing din sa congressman. Representative. Congressman na rin, na sinabi niya na magpakita daw ng proof etong si Mayor Magalong na yung mga politician nagkakaroon ng 40% kickback. Putay na talaga, di ba? Ano ba to? Mga pinanganak ba to kahapon? Tayo nga na hindi politician, na hindi expert pagdating sa politics, alam natin na mayroong mga kickback dyan Huwag nyo naman kaming gawin parang bata. Huwag nyo naman gawin kaming parang tanga kayo. Di ba? Mula sa mababayan, tanod, chairman, mayor, congressman, lahat yan, senador, karamihan, hindi naman, merong iilan dyan na talagang kukurakot at kukurakot talaga. Pucha, real talk na yan, huwag na tayong maggaguhan. Hindi naman tayo bata rito para mapaniwala ninyo na walang kurakot na nangyari na kickback. Diyos ko, alam nyo, kung walang kurakot o corruption sa Pilipinas, mararamdaman ng mga nasa mababa Mararamdaman ng mga nasa mas mababang level ng mga tao, tulad natin, na talagang umuunlad yung Pilipinas, nababawasan yung corruption. Kasi number 1 yan Number 1 yan Kasi kinukurakot ninyo yung mga pondo na dapat napupunta doon sa mga proyekto ngayon, bukas, o sa susunod man, sa darating na panahon, doon mararamdaman yan Halimbawa, simple, simulan natin doon sa passport na 10 years. Driver's license na 10 years. Kayo, yung mga nasa abroad, kumuha kayo ng passport. Kayong mga driver, 10 years bago ma-expire. Di ba tayo mismo makakaramdam? Di ba? Tayo makakaramdam na kahit papano, nalagpasan natin yung pipila ka, pagka na-expire ka, magbabayad ka, matye-tsempo pa yan, wala kang pera. Di ba? Sino nag-implement nun? Si Tatay Digong. Di ba? At least doon, yung pa lang yan yung pa lang, hindi ko pa sinasabi yung iba. At least doon sa passport, 10 years na validity, yung driver's license na 10 years validity, kahit papano, 10 years ka. O 2 beses kang dapat kukuha pero isa lang. Dahil 5 years dati, 2 beses kang kukuha pero ginawang isa, nakatipid ka na ng hindi lang ng oras, pati ng pinansyal. Di bali na yung yung pera Sabagay, makakatipid ka pa rin ng pera di ba? Makakatipid ka ng pera kasi hindi naman lahat afford mag-renew ng license Agad-agad Yung iba talaga pinag-iipunan pa, di ba? Pero eto, yung ginawa ni Tatay Digong na yun, di ba? Yun yung sinasabi natin na kung talagang walang korupsyon ng Pilipinas, gaya ng sinasabi ng mga iilang representative saka ng mga congressman, sana tayo mismong nasa baba, tayo mismo ang unang-una makakaramdam na, ay puta, umaasenso na ang Pilipinas. Kaso hindi. Ramdam pa rin. Bumaha nga Bumagyo nga bumaha ka agad di ba? Tingnan mo ilan yung mga naperwisyo, di ba? Dahil dyan sa lintik na flood control na yan. Tapos palakpakan pa. Palakpakan ka sa sinabi na meron mananagot. Yan tanong, ulit, kailan?
Kailan? After ng termino mo. Di ba? Malamang after na ng termino mo yan. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Yun, yung kaninang picture. Anatomy of corruption. Di ba? Ang laki ng kickback, 40%. Si Mayor Magalong lang naman yung nag-expose ng ganito. Wala naman ng iba eh. Kaya pinag-iinitan nila si Magalong. O kasi alam nila, lahat sila sa pool. Ika nga eh, bato-bato sa langit, ang tamaan eh, de putang ina ka. Di ba? Huwag nyo na kaming gawing bata na sige lang sila nang sabi. Sige lang sila nang sabi, walang korupsyon. May ebidensya ka ba? O, wala kami ebidensya, pero ramdam naman namin. Di ba? Kasi mahilig sila sa ganyan eh. O, ilabas mo yung ebidensya doon patungkol doon sa sinasabi mo. Maglabas ka ng proof patungkol doon sa sinasabi mo. Eto, nandoon na yan, no? Same level na kayo niyan. Nakakaunawaan na kayo niyan. Alam na ni Mayor Magalong na hindi naman talaga 100% napapatupad yung mga corruption free. Talagang merong corruption sa Pilipinas. Tanga lang yung maniniwalang wala. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw Laki. ng project cost. Laki yan, ha? ng Laki politiko. yan. Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Para lang po malinaw, hindi man po lahat. Tama naman. Hindi naman lahat. Huwag naman natin lahatin. In fairness naman doon sa mga lumalaban ng patas. Pero doon para sa mga lumalaban ng mga pangsarili lang, yung mga korap, tangina nyo. Diba? Masyado naman kayo. Masyado naman pinapahirapan yung taong bayan. Imbis na para sa mga project, sa mga infrastructure, sa mga flood control, kung ano man yung project na dapat pondohan, sa inyo pa napupunta, yung 40%. Grabe naman, puta. Wala ba kayong pera? Di ba? Wala ba kayong pera? Mayaman ba ang Pilipinas? Sabihin mo naman. Bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa Kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga project sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. Pinalitan lang yung pangalan, puking ina, meron ganun pa rin yun. Parang gumagawa talaga sila ng mga fans na talagang pangkurakot nila, no? Na project yan, okay, sige. Sabihin natin project yan, pero syempre kaya-kaya niyong gawa ng paraan. Puta, kaya nga meron mga kalsadang matitino na talagang binabakbak para mailabas yung pondo kasi nasa yearly kasi yan di ba? Yearly kasi yan. Kailangan, ito na yung gagawin. Kumbaga parang ano yan parang marketing proposal yan. Yung marketing mga proposal, good for a year yun. Hindi mo na siya pwedeng baguhin. Kung meron ka idadagdag sa susunod na taon na yon kasi yearly nga yan Kumbaga, na-budgetan na yan for the whole year. Hindi ka pwede magdagdag. Pwede ka magbawas. Siyempre, may sobrang pera, pero hindi ka magdagdag kung saan na-budgetan na. Hindi na movable yung budget Diba? Pwede ka magbawas. Siguro, didiskarte mo. Magbabawas ka ng isang proyekto, isasalpak mo doon. Diba? Pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiksyon. Wala na, binisto na ni Congressman Magalong, ni Mayor Magalong, yung mga trabaho ng mga congressmen. Hindi lahat ha. In fairness naman doon sa mga matitinong congressman, kung sino man kayo, alam nyo naman sa sarili nyo yan. Pero doon sa mga korap na gobyerno na alam din nila sa sarili niyan, putya matakot kayo sa taas. Putya, baka sunugin na yung kaluluwa nyo dito sa habang bagay, kakarmahin din kayo. Imbis na sa taong bayan ng punta, putya, kinarakot nyo pa. Importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Kaya sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost nabulsa na. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Grabe. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit pa panong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost
30% ng original na budget. Yang 30% po ay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Oh, di ba? Kaya gustong-gusto ng mga lintik na yan, ng mga korap na yan, na putang inang yan, gustong-gusto nila na may mga project silang inilalabas. Oh, 'di ba? Tapos ilalagay nila yung pangalan nila doon para magmistulang sila nagpagawa. Oh, ipapalandakan nila yung pangalan nila na as if naman tayong mga hindi nakakaalam na ay puta si ano pala nagpagawa nito, pukin ng anak ko. 'Di ba? Pero putya yung project, 'di ba? Yung pera pala halos kalahati napupunta na sa kanila kaya palang yayaman nito mga 'to. Grabe, in fairness naman, no? In fairness naman sa diskarte nila, diskarteng pandemonyo. Gusto na ata palitan si Satanas eh. Di ba? Sa sobrang gahaman nila. Kaya pala, pagka mga campaign period, putya, ganun na lang magpakawala ng pera na akala mo, ang sasanto. Ang dami nilang gustong palitan. Pagka campaign period, ang babait nila na parang mistulang gusto na nilang palitan si God. Tapos pagka nanalo naman na, hindi mo na mapansin. Tapos pag nangurakot, putya, gusto na lang palitan si Satanas. Ganun kalupit. Di ba? Yung mga ibang mga politiko, lahatin na natin. Lahatin na natin ng mga public servant. Huwag na sa mga congressman. Siyempre, hindi naman niya. Mga mayor, barangay chairman, tanod, lahat. May nabalitaan pa nga ako sa Tondo eh. Oh, sa Tondo, barangay nanghihingi ng 400 sa mga vendor niya. Pera pa yung legal na permit. Bili mo, para saan yung 400? Di ba? Oh, takot na takot kayong takot kayong ma-post sa Facebook. Mga kayon, iba kasi yung ina-upload natin sa Facebook, sa ina-upload natin dito sa YouTube. Sa YouTube, ang ina-upload natin more on reaction. Di ba? Reaction, gaya na itong ginagawa natin sa Facebook. Yan yung mga pag-expose natin, clearing operation, yung pag-post natin ng mga kurakot ng mga barangay, na mga kung sino-sino man yung mga nanghihingi. Kaya natatakot sila eh kung bakit napopost sila sa Facebook natin eh. 300 followers na rin tayo sa Facebook. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Tapusin na natin dito mga kayon. Saludo ako kay Yorme Isko Moreno. Sana maraming ma-inspire si Yorme Isko Moreno dahil ipinakita niya kung paano dapat magtrabaho ang isang mayor or kung paano magtrabaho ang isang public servant. Pinamukha niya kung gaano kayo katatamad. At pinamukha rin niya kung paano magtrabaho ang isang public servant. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat ang trabaho. Kaya talagang saludo kay Yorme Isko Moreno. Kasi talagang nagtatrabaho eh. Hindi mo masasabing ningas kugon eh. Kasi nung 3 years na umupo siya, mula umpisa hanggang dulo, lumalabas siya. Di ba? Kung ningas kugon yan, 1 month lang yan, 2 months lang yan, titigil na yan, mamimirmi na yan sa bahay o kaya sa opisina. Pero itong Yorme, itong Isko Moreno, consistent eh. Kaya hindi mo masasabing ningas kugon. O ngayon, sinasabi niya na tatapusin niya 9 years, 10 years, 3 termino. O tingnan natin, dito magkakaalamanan yan, okay? Dito magkakaalamanan yan. O, itataya ko yung channel ko rito, di ba? Itataya ko yung channel ko dito. Talagang dito ako sa side ni Yorme Isko Moreno. Kasi talagang itong taong to, ito talaga, pinakita niya na merong gobyerno at kaya naman palang gawin ng isang public servant yung sagad sa buto na trabaho at kung ano dapat yung ibigay na serbisyo para sa taong bayan o sa Manileño. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.